Sadyang may mga lugar na tila kinalimutan ng panahon. Isa na roto ang baryo kalimutan, ang bayang aking sinilangan. Matagal din akong nawala. Nilamon ng ingay at gulo ng siyudad, ngunit sa huli, ang pagod at pangungulila pa rin ang nakuwi sa akin sa lumang bahay ng aking mamagulang. Inakala ko, dito ko matatakpuan ang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa isang gabing isinumpa ng malakas na ulan at kulog, ang katahimikang iyon ay binasa ng isang katok sa pinto, isang katok na magiging simula ng lahat. Hindi ko inaasahan na sa pagbukas kong pinto, sasalubong sa akin ang isang multo mula sa nakaraan, si Isabel, ang kaibigan ko mula pa kabata. Basang-basa siya sa ulan, ang kanyang nga mata ay punong pagod at takot, ngunit hindi siya nakisa. Sa likod ng kanyang mabinti, nakatago ang isang batang babae. Maputla ang balat at may mga matang tila walang emosyon. Si Lia. Marco, tulungan mo kami. Ang pakiusap ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig sa gitna ng buhos ng ulan. Pakiusap, patuluyin mo muna kami. Magpapaliwanag ako. Pangako, pero hindi ngayon. Ang dami kong gustong itanong. Sino ang batang ito? Saan sila nanggaling? Anong panganib ang kanilang tinatakasan? Ngunit nang makita ko ang desperasyon sa mga mata ni Isabel, ang parehong mga mata na kasama kong nangangarap sa ilalim ng mabituin nung kami mga bata pa, lahat ng tanong ay pansamantalang nawala. May kung anong puwersa, siguro'y ang pinagsamahan namin, ang nagtulak sa akin na buksan nang maluwak ang pinto. Pumasok kayo, sabi ko. Isang desisyon na pagsisisihan ko at pasasalamatan ko sa mga araw na darating. Sa pagakbang nila papasok sa aking tahanan, hindi ko alam na pinapasok ko na rin ang isang lihim na mas madilim pa sa gabing iyon. Isang lihim na babago sa buhay ko at sa tahimik na baryo ng kalimutan magpakailanman. Ibinigay ko sa kanila ang nag-iisang bakanteng silid sa bahay. Ang kwarto na dating para sa mga bisita nung nabubuhay pa sina inay at itay. Pagod na pagod si Isabel at si Lia naman ay nanatiling tahimik. Ang nga mata ay laging nakababa, tila takot na, salubungin ang paningin ng kahit sino. Mabilis silang pumasok sa silid at nilok ang pinto, na parabang may humahabol pa rin sa kanila kahit nasalop na sila ng aking pamamahay. Sinubukan kong bumalik sa pagtulok, ngunit ang bawat patak ng ulan sa yero at ang bawat dagundong ng kulok ay tila nagtatanong, sa akin kung tama ba ang aking naging desisyon? Sa kalaliman ng gabi, noong ang buong baryo ay himbing na sa pagkakatulog, isang sigaw ang gumising sa aking kaluluwa. Hindi ito ordinaryong iyak ng bata. Ito ay isang sigaw na punong-punong takot. Isang sigaw na tila nanggagaling sa pinakamadilim na bangungot. Nagmamadali akong bumangon at tumakbo patungo sa kanilang silid. Kumatok ako ng malakas. Isabel! Anong nangyayari diyan? Walang sumasagot, pero patuloy ang nakakakilabot na pag-iyak ni Lia. Sinubukan kong pihitin ang sradura, pero nakalok. Sa wakas, bumukas ang pinto at bumungat sa akin si Isabel na pawis, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya, sa ibabaw ng kama, nakwawala si Lia. Umiyak at sumisigaw habang nakaturo sa isang sulok ng madilim na kwarto. Mga anino, may mga pakpak, kukunin nila ako, ang paulit-ulit niyang sinasabi. Tumingin ako sa sulok na kanyang tinuturo, pero wala akong makitang kahit ano maliban sa laro ng liwanag at dilim na dalangang buwan mula sa bintana. Huwag kang lalapit! Marco, mabilis na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay may diin. Bago pa ako makapagtanong, mabilis niyang kinuha ang kanyang luma at punit-punit na bag. Mula sa loop, inilabas niya ang isang maliit na palayok na gawa sa putik at isang supot na naglalaman ng pinahalong matuyong dahon, ugat, at maliliit na sanga. Ang amoy nito kahit hindi pa nasusunog ay kakaiba. Isang kombinasyon ng lupa at pait. Mabilis siyang kumuhang posporo at sinindihan ang halamang gamot sa loop ng palayok. Agad na umusok ito, isang makapal at mabigat na usok na may amoy na hindi ko pa naamoy kailanman. Hindi ito tulad ng insenso sa simbahan o kamangyan na ginagamit sa maritual. Ang amoy nito ay masakit sa ilong. Nakakahilong amoy ng sinunok na ugat at pait na tila kumakapit sa bawat sulok ng silid at sa aking pahinga. Nakita kong nagsimulang bumikas si Isabel na mga salitang hindi ko maintindihan. Halos pabulong lamang. Habang iwinawagaywe niya
ang umuusok na palayok sa paligid nila. Dahan-dahan, ang masigaw ng bata ay naging mahikbi. Ang kanyang pagwawala ay humina hanggang sa siya'y huminahon at bumaksak sa isang mahimbing na tulok, tila ubos na ang lakas. Naiwan akong nakatayo sa may pinto, tulala at hindi makapaniwala sa aking nakita. Nang matapos ang ritual, nilapitan ako ni Isabel. Ano iyon, Isa? Anong klaseng gamot iyon? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig sa aking boses. Ngumiti siya ng pilit. Lumang gamot lang iyon, Marco. Mula sa probinsya nila. Para sa hapon at sa masasamang panaginip? Sagot niya, pero alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Ang bigat sa hangin at ang kakaibang takot na naramdaman ko ay hindi gawang ordinaryong gamot para sa hika. Kinabukasan, nanatili ang kakaibang amoy sa buong bahay. Kahit anong bukas kong bintana, tila nakadikit na ito sa mga dingding. At tulad ng inaasahan, hindi nagtagal, isang malakas na katok ang yumanik sa aming pinto. Si Aling Nida, ang aming kapitbahay na kilala sa buong baryo, sa pagiging sismosa at pakialamera. Marco! Marco! Ano yung amoy na yan na nanggagaling sa inyo? Sigaw niya mula sa labas. Pagbukas kong pinto, agad niyang tinakpan ang kanyang ilong. Amoy sunok na daga? Amoy kamangyan ng mambabarang? Anong pinagagawa ninyo diyan sa loop? May tinatago ba kayong kulto? Naku, isusumbong ko kayo sa kapitan. Sunod-sunod niyang akusa. Nainis ako sa kanyang panghihimasok. Aling Nida, wala po kaming ginagawang masama. May sakit po ang pamangkin ng bisita ko at ginagamot lang namin siya. Pwede po ba? Hayaan niyo na lang kami. Pakiusap ko. Ngunit lalo lang siyang nag-ingay. Sakit? Anong klaseng sakit ang nangangailangan ng ganyang kabahong usok? Baka naman kinukulam niyo na ang buong baryo. Bantayan niyo lang, ipapabarangay ko talaga kayo. Banta niya bago padabok na umalis. Pero sapat na para marinig na ilan pang makapitbahay na nagsisimula ng maksilip sa kanilang nga bintana. Pakasara kong pinto, hinarap ko si Isabel na nakatayo sa likod ko, namumutla. Isa, kailangan ko ng malaman ang toto, sabi ko ng may diin. Dahil sa ginawa mo, sentro na tayong atensyon sa buong baryo. Nadadamay na ako. May karapatan akong malaman kung ano ang pinasok ko. Nakita ko ang takot at pag-alinlangan sa kanyang mamata. Lumapit siya sa akin. Ang maluha ay nagsimula ng mamuo. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako sa gulong ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay basak. Pakiusap, bigyan mo pa akong kaunting panahon. Hindi ko pa pwedeng sabihin. Para rin ito sa kaligtasan ni Lia. Kapag nalaman mo, baka lalo lang tayong mapahamak. Pakiusap, magtiwala ka muna sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Isang parte sa akin ay gustong magalit. Gustong ipagtabuyan sila para matapos na ang gulo. Pero ang isa pang parte, ang parte na nakakakilala sa kaibigan kong si Isabel, ay nakakaramdam ng awa at pag-alala. Tumangon na lang ako, isang paksang-ayon na hindi buo sa aking loop. Natapos ang usapan namin doon, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay lalo pang tumindi. Ang tahimik kong baryo ay hindi na pala ganun katahimik. At ang problemang dinala ni Isabel sa aking pintuan ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa aking inaakala. Kinailangan naming lumabas. Pagkatapos na iskandalo ni Aling Nida, alam ko mas masama kung makukulong lang kami sa bahay. Lalong iinit ang ulo ng ngasismosa at kung ano-anong kwento na naman ang kanilang imbentuhin. Kailangan nating mamalengke isa para makita nila na normal lang tayo, na wala tayong tinatago. Sabi ko sa kanya. Nagalangan man ay pumayak din siya. Hindi nga naman kami pwedeng magtago magpakailanman. Lalo na't paubos na rin ang aming nga delata. Sa aming paglalakad patungo sa sentrong baryo, agad kong naramdaman ang pagbabago. Ang baryo kalimutan na dati punong ngiti at magiliw na batian ay tila naging isang lugar ng maestranghero. Ang nga dating bumabati sa akin ng uy, Marco, kamusta? Ay ngayon, bigla na lang may ibang titingnan o may gagawin kapag kami ipapalapit na. Humihinto ang kanilang nga kwentuhan. At ang katahimikan na pumapalit ay mas mabigat at mas masakit kaysa sa anumang masasakit na salita. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat ay ang kanilang mga mata. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Hindi sa akin.
kundi sa batang silya na mahigpit ang kapit sa kamay ni Isabel. Ang kanilang nga titik ay hindi simpleng pek-usi sa, ito ay puno ng hinala, ng takot, at para bang tinitingnan nila ang isang bagay na hindi kaaya-aya. Pakiramdam ko ay naglalakad kami sa isang pasilyong mga hukom, bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng hatol sa kanilang isipan. Si Lia, na tila nararamdaman ang mabigat na tingin ng lahat, ay lalong naktago sa likod ni Isabel. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig. Sinubukan ni Isabel na mapakatatak. Itinaas niya ang kanyang noo, ngunit kitang-kita ko ang patiim ng kanyang bagang at ang pamumutlo ng kanyang ngalabi. Pagdating namin sa pamilihang bayan, lalong lumala ang sitwasyon. Ang matindra na dati rin nakikipagtawanan sa akin ay naging malamig at walang kibo. Pabili po nga matis, sabi ko sa isang matandang babay. Kumuha siya at inabot sa akin ng hindi man lang ako tinitingnan. Sa kabilang pwesto, nakita ko ang isang alay na mabilis na nakantanda ng krus ng mapadaan kami. May isa pa akong narinig na bumulong ng usok at mabilis na itinago ang kanyang apo sa likod ng kanyang palda na parabang si Lia ay may dalang sakit na nakakahawa. Ang hangin ay tila kumapal at naging mahirap huminga. Gusto ko na lang sanang hilahin sina Isabel at Lia at tumakbo pabalik sa bahay. Ngunit kailangan naming magpakita na hindi kami apektado. Nang matapos na kaming mamili at papaalis na sana, isang magarbong kalesa na hilang ang isang matipunong kabayo ang huminto sa aming harapan. Bihira na ang kalesa sa aming baryo. At ang isang ito ay halatang mamahalin. Mabilis na bumaba ang kutsero at magalang na binuksan ang pinto. Mula sa loob, lumabas ang isang matandang babae, balot sa mamahaling kasuotan at alahas. Ang kanyang tindig ay punong autoridad. Siya si Senyora Elena, ang pinakamayaman at kinatatakutang may-ari ng halos lahat ng lupain sa Baryo Kalimutan. Sa isang iglap, ang lahat ng tao sa palengke ay yumuko at bumati. Magandang umaga po, Senyora Elena. Ngumiti ang matanda, isang ngiti na perpekto at matamis, ngunit hindi umabot sa kanyang mamata na malamig at tila nanunuri. Naglakad siya papalapit sa amin. Ang bawat hakbang ay may bigat at kapangyarihan. Marco, Iho, mabuti naman at napasyal ka sa ating palengke, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may kakaibang lamig. Binati niya ako, ngunit ang kanyang buong atensyon ay mabilis na lumipat kay Lia. At sino naman itong napakagandang anghel na ito? Tanong niya. Ang kanyang ngiti ay lalo pang lumapat. Bago pa makasagot si Isabel, o may taguman lang ang bata. Mabilis na lumuhod si Senyora Elena upang magpantay sila ni Lia. Anong pangalan mo? Munting Diwata. Malambing niyang tanong. Ngunit si Lia ay nanatiling tahimik, nakatitik lamang sa kanya. Ang mamata ay nanlalaki sa takot. Mahinang tumawa si Senyora Elena at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang mamahaling kendi na nakabalot sa makintab na papel. Huwag kang mahiya, apo. Para sa iyo ito. Inilahat niya ang kendi, ngunit si Lia ay umiling at lalong naktago sa likod ni Isabel. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Sa isang saglit, nawala ang ngiti sa mukha ni Senyora Elena. Isang kislap ng inisang dumaan sa kanyang mata, ngunit mabilis din itong napalitan ng dati niyang anyo. Sa halip na ibigay ang kendi, iniunat niya ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ni Lia. Ang kanyang makuko ay mahahaba at perpektong pula. Napakagandang bata. Tiyak na namanan niya ang kanyang. Natigilan siya sa paksasalita. Tumingin siya kay Isabel at sa sandaling iyon, nakaroon sila ngang isang palitang ng titing na punong tensyon, isang digmaan na walang salita na hindi ko maintindihan. Nang dumampi ang magadaliri ni Senyora Elena sa buhok ni Lia, biglang napahigbi ang bata at ang kanyang katawan ay napaurong na parabang napaso ang apoy. Tumayo si Senyora Elena. Ang kanyang pagiging magili ay bumalik. Isang napakamahiyain na bata, sabi niya, ngunit ngayon, ang kanyang boses ay may halong panunuya at banta. Dalawin ninyo, ako sa aking hasyenda balang araw. Marami akong mga laruan doon na tiyak na magugustuhan niya. Ang panyaya ay parang isang utos. Tinapunan niya kami ng isa pang makahulugang tingin bago siya tumalikot at sumakay muli sa kanyang kalesa. Naiwan sa hangin ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang isang pakiramdam ng papalapit na panganib.
Habang kami ay naglalakad pauwi, hindi na ako mapakali. Ang samang tingin ng mga taga-baryo ay isa. Ngunit ang engkwentro namin kay Senyora Elena ay iba. Ibang klase ng takot ang dala nito. Para siyang isang maninila na sinusuri ang kanyang magiging biktima. Isa, kilala mo ba siya? Tanong ko. Umiling lang si Isabel, pero nakita ko ang pamumutlang ang kanyang muka at ang pangingining ng kanyang mga kamay. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang lihim na kanyang itinatago, ang panganib na kanilang tinatakasan, ay konektado sa pinakamakapangyarihang tao sa buong baryo. Ngayon, naintindihan ko na ang chismis ni Aling Nita ang pinakamalit sa aming problema. Ilang araw ang lumipas na tila ba kami nga bilanggo sa sarili kong bahay. Ang tensyon sa labas ay ramdam. Naramdam hanggang salub. Bawat kaluskos, bawat anino na dumadaan sa bintana ay nagdudulot ng kaba sa aming dibdib. Naging mailap at tahimik si Lia. Madalas ay nakaupo lang siya sa tabing ng bintana. Ang kanyang nga mata ay laging nakatuon sa isang direksyon. Sa malayong, dako kung saan nakatayo ang isang malaki at sinaunang punong balete sa gilid ng aming baryo. Ang punong iyon ay sentro nga pamahiin at kababalahan sa kalimutan. Sabi nga matatanda, tahanan daw iyon ng maangkanto at maligno. Pinagbabawalan ang mabata na maglaro malapit doon, lalo na kapag papalubog na ang araw, dahil baka daw sila ay taguin at hindi na muling makabalik. Isang hapon, habang abala ako sa pakukumpuning ng bakot sa likod bahay at si Isabel naman ay nasa kusina, bigla naming napansin ang isang nakakabinging katahimikan. Nawala ang mahinang paglalaro ni Lia sa sala. Isang alon na matinding kaba ang biglang humampas sa amin. Lia! Sigaw ni Isabel. Sinuyot namin ang buong bahay, ang ilalim nga kama, ang loop nga aparador. Tinawag namin ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, ngunit tanging ang alingaw lang ang sumasagot. Wala si Lia. Halos magisterya si Isabel. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha at pag-alala. Bigla kong naalala ang madalas na paktitik ni Lia sa punong ang balete. Isang masamang kutob ang gumapang sa aking kalooban. Isa, subukan nating tingnan sa may punong balete. Sabi ko, at nakita ko ang lalong pakatakot sa kanyang muka. Nakmamadali kaming tumakbo patungo ron. Habang papalapit kami sa dambuhalang puno, ang masanga nito ay tila makamay na nakaunat, at ang makapal na dahon nito ay lumilihangang isang perpetual na takip silim sa ilalim. Bigla, may narinig kaming isang mahinang boses. Boses ni Lia. Hindi siya umiyak o takot. Siya ay nakikipausap. Maingat kaming sumilip sa mga nakalawit na ugat ng puno na parang makurtina. At doon, nakita namin siya. Nakaupo si Lia sa isang malaking ugat na nakausli mula sa lupa. Sa kanyang harapan, may isang lalaking nakatayo. Matangkad ito at payat. Nakasuot ng simpleng maitim na damit. Nakatalikot, siya sa amin. Hindi namin marinig ang sinasabi ni Lia. Ngunit ang boses ng lalaki ay mahinahon at malalim. Hindi ito ang tamang lugar para sa isang tulad mo, munting kalapati, rinig naming sabing lalaki. Akmang susugot na si Isabel, sa pag-akalang nasa panganib si Lia, ngunit mabilis ko siyang pinigilan at sinanyasan na maghintay at makinig muna. Dahan-dahang lumingon ang lalaki at nasilayan namin ang kanyang muha. Bata pa siya, marahil nasa mga 30 anyos, at matangos ang ilong, ngunit ang pinakanakaagaw ng eming pansin ay ang kanyang mamata. Sa madilim na sulok sa ilalim ng puno, ang kanyang mamata ay tila may sariling liwanag, isang liwanag na hindi natural. Ang kulay nito ay hindi abo, hindi rin asul, kundi isang kakaiba at nakakabalisang kulay pilak. Tila naramdaman niya ang aming presensya. Dahan-dahan siyang tumayo. Oras na para bumalik ka sa kanila, malumanay niyang sabi kay Lia. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa aming pinagtataguan. Wala na kaming nagawa kundi ang lumabas. Agad na pumagit na si Isabel sa pagitan ng lalaki at ni Lia. Sino ka? Anong kailangan mo sa kanya? Layuan mo siya? Sigaw ni Isabel. Ang boses ay naghahalo ang takot at galit. Ngunit ang lalaki, natatawagin naming Gabriel, ay hindi nagulat. Ang kanyang mamatang pilak ay kalmadong sinuri kami mula ulo hanggang paa. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Isabel at sa halip ay, sa akin siya nagsalita, kaya pala pamilyar ang iyong mukha. Ikaw ang taga-siyudad na nagbalik, sabi niya.
Hindi ito isang tanong kundi isang paglalahat. Payo ko sa inyo, umalis na kayo sa baryong ito habang hindi pa huli ang lahat. At bakit naman namin gagawin yon? Sino ka ba sa inaakala mo? Matapang na tanong ko, kahit na may kaba sa aking dibdib. Tumingin siya ng diretso sa aking nga mata at ang kanyang titik ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. May ngalihim ang kalimutan na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa, sabi niya sa isang misteryosong tono. Ang batang iyan, sabay turo niya kay Lia, ay dinadala ninyo sa mismong pugat ng panganib. Wala kayong kalam-alam sa kung anong uri ng halimaw ang inyong ginigising. Tinapunan niya si Lia nga isang huling tingin. Isang tingin na may halong lungkot at pag-alala, bago siya tumalikot at naglakad patungo sa kadiliman ng gubat sa likod ng puno. Sa isang iglap, para siyang naglaho na parang bula. Naiwan kaming tulala at nanginginig. Mabilis na niyakap ni Isabel si Lia. Narinig mo ba ako, Lia? Huwag na huwag ka nang lalapit pa sa lalaking iyon. Pangako, mariin niyang sabi sa bata, habang pabalik kami sa bahay. Ang isip ko ay gulong-gulo. Ang kakaibang mamatang lalaki, ang kanyang banta, at ang matinding galit ni Isabel sa kanya. Walang tugma. Isa, ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Sino ang lalaking iyon? May alam ka ba? Sunod-sunod kong tanong. Ngunit si Isabel, kahit halatang natakot, ay muling isinara ang kanyang sarili. Huwag mo na siyang isipin, Marco. Siguro ay isa lang siyang bali na nakatira sa gubat. Hindi siya mahalaga. Ngunit ang pangingining ng kanyang makamay habang hawak si Lia ay nagsasabi ng ibang kwento. Alam kong may itinatago na naman siya. Ang lalaking iyon, si Gabriel, ay parte ng misteryong ito. Isa ba siyang kaawe, tulad ni Senyora Elena? O isa ba siyang kakampi na sinusubukang bigyan kami ng babala? Ang engkwentrong iyon ay nakiwan sa akin ng mas maraming tanong at isang nakakakilabot na katotohanan. Ang panganib na aming kinakaharap ay hindi lang isang grupo ng ngasismosa at isang makapangyarihang matanda. May iba pang mga manlalaro sa madilim na larong ito at kami ay nasa gitna ng lahat. Ang engkwentro sa lalaking may matang pilak ay nakiwan ng isang lamat sa aking isipan. Isang lamat na hindi na mabubura. Lalong lumala ang nabanguat ni Lia. At sa bawat gabi ay kailangan ni Isabel na gawin ang kanyang ritual ng mauso at mapainahalamang gamot. Ang aming bahay ay tila naging isang isla ng takot sa gitna ng isang baryo na puno ng panghuhusga. Pakiramdam ko ay wala kaming magawa, na kami unti-unting kinakain ng isang dilim na hindi namin maintindihan. Sa gitna ng aking pag-alala, biglang pumasok sa isip ko si Apo Simeon, ang matandang albularyo ng aming baryo. Noong bata ako, madalas akong dalin sa kanya ni inay kapag ako'y nilalagnat o binabangungot. Para sa isang taong lumaki sa siyudad, ang paglapit sa isang albularyo ay maring katawa-tawa, ngunit sa kalimutan. Si Apo Simeon ay isang institusyon. Ang kanyang kaalaman sa mahalaman at maritual ay ginagalang ng lahat. Siya na lang ang aming huling pag-asa. Iminungkahi ko ito kay Isabel. Sa simula, mariin siyang tumutol. Huwag, Marco. Baka lalo lang tayong pek-usapan. Baka malaman nila. Natigilan siya. Tila may sasabihin na hindi niya kayang ituloy. Malaman ang ano, Isa? Git ko. Ano pa ba ang mas lalala sa sitwasyon natin? Iniwasan na tayo ng lahat. May kung sinong misteryosong tao sa gubat na nagbabanta sa atin. At si Senyora Elena ay may kakaibang interes kay Lia. Pagod na akong manghula, Isa. Kailangan nating tulong. Kailangan nating nasagot. Dahil sa aking pagpupumilit, sa wakas ay sumuko rin siya. Walang imik niyang kinuha ang isa sa mga damit ni Lia, isang maliit na puting kamiseta, at ibinigay sa akin. Ito ang dadalhin ko kay Apo Simeon, gaya ng kaugalian sa pagpapatawas. Nag-isa akong nagpunta sa maliit na kubo ni Apo Simeon sa dulong baryo. Ang kanyang bahay ay simple lamang, gawa sa nipa at kawayan, at ang hangin sa paligid ay punong amoy ng mapinatuyong halaman at usok mula sa kanyang kalan. Ang matanda ay payat at mahina na, ngunit ang kanyang mata ay matalas at punong isang karunungan na tila mas matanda pa sa kanya. Sinalubong niya ako na parabang inaasahan na niya ang aking pagdating. Ikinuwento ko ang aming sitwasyon, ngunit hindi ko ibinigay ang lahat ng detalye.
Sinabi ko lang na laging binabangungot ang bata at may isang mabigat na pakiramdam na bumabalot sa aming tahanan. Pagkatapos, inilahat ko ang damit ni Lia. Tinanggap ito ni Apo Simeon ng walang salita. Maingat niyang inihanda ang ritual. Kumuha siyang isang puting kandila at isang palanggana na may malinaw na tubig. Sinindihan niya ang kandila at nagsimulang bumikas ng mga dasal na pabulong habang pinapatak niya ang tunaw na kandila sa tubig. Ang buong paligid sa loob na kubo ay naging solemna at mabigat. Tahimik akong nanood. Ang aking puso ay kumakabog. Bawat patak ng mainit na pakit na tumatama sa malamig na tubig ay gumagawa ng isang mahinang tunog at dahan-dahang namumuo at nagiging isang kakaibang hugis. Matagal na tinitigan niya Apo Simeon ang namong pakit sa tubig. Ang kanyang noo ay kulubot sa tindingang kanyang konsentrasyon. Pagkatapos ngang ilang sandali, maingat niyang iniyahon ang pakit mula sa tubig at itinaas ito sa liwanag ng kandila. Nanlamig ang aking buong katawan at nanindig ang aking mabalahibo sa aking nakita. Malinaw na malinaw ang hugis na nabuo mula sa kandila. Ito ay ang kalahating katawan ng isang babae mula buwang pataas na may mahabang buhok. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang dalawang malalaking pakpak na parang sa paniki na nakaunat mula sa kanyang likuran. At mula sa ilalim ng kanyang katawan, may isang mahaba at manipis na hiblangang pakit na nakausli na parang isang dila na handang manipsip ng buhay. Diyos ko po, nanginginig kong bulong. Apo, ano po ang ibig sabihin niyan? Malungkot ang mukha ni Apo Simeon nang tumingin siya sa akin. Ang kanyang mamatay punong ng wa at pag-alala. Isang manananggal. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Isa sa pinakamakapangyarihang uringa, aswang. Akalang lahat ay matagal nang nawala ang lahi nila sa ating baryo. Ang salitang aswang ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang mga kwentong pambata ni Lola, ang mga panakot niya sa amin kapag kami makulit, lahat ay biglang naging totoo. Nagpatuloy ang matanda. Ang batang babae na dalangang iyong kaibigan. Siya ang kanilang pakay. Mayroon siyang taglay na hindi pangkaraniwan. Isang bagay sa kanyang dugo na kanilang inaasam. Pagkatapos ay kumuha si Apo Simeon ng isang malit na itim na supot at nilagyan itong asin, pira-pirasong uling, at iba pang mga bagay na hindi ko na nakilala. Muli siyang bumulong ng dasal bago ito isinara at ibinigay sa akin. Ito ay isang anting-anting, paliwanag niya. Isabit ninyo ito sa pintuan ng silid kung saan natutulog ang bata. Magbibigay itong kang proteksyon. Pero tandaan mo, iho, ito'y pansamantala lamang. Ang lakas kang kalaban ninyo ay hindi basta-basta. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng isang huling babala. Isang babala na tumatak sa aking isipan. Mag-ingat kayong mabuti. Ang inyong kawe ay tuso. Nagtatago siya sa likod ng isang matamis na ngiti at sa anino ng kayamanan at kapangyarihan. Matagal na siyang nagahari sa kadiliman ng Baryo Kalimutan. Lumabas ako sa kubo ni Apo Simeon na tulala at nanginginig sa takot. Mahigpit kong hawak ang anting-anting sa aking kamay. Ang masalitang matanda ay kumumpirma sa lahat na aking kinatatakutan. Ang kalaban ay totoo. Siya ay isang aswang at nagtatago siya sa isa sa pinakamatyanso angyarihang tao sa baryo. Agad na pumasok sa isip ko ang imahe ni Senyora Elena, ang kanyang pekeng ngiti, at ang kakaibang interes niya kay Lia. Ang lahat ng pirasong palaisipan ay nagsimulang magduktong-duktong at ang nabubuong larawan ay mas nakakatakot kaysa sa aking pinakamasamang panaginip. Ngayon, alam ko na, hindi lang simpleng sismis ang aming problema. Kami ay nasa gitna ng isang laban para sa kaligtasan at marahil para sa kaluluwa ng isang inosenteng bata. Pabalik ko sa bahay. Ang nasalita ni Apo Simeon ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, parang isang sirang plaka ng lagim. Manananggal, isang bagay sa kanyang dugo, nagtatago sa likod ng kayamanan at kapangyarihan. Ang bigat ng anting-anting sa aking palat ay tila bigat ng buong mundo. Naabutan ko si Isabel na palakat-lakat sa sala, hindi mapakali, halatang nag-antay sa aking pagbabalik. Nang makita niya ang aking muka, ang aking panginginig, at ang itim na supot sa aking kamay, agad niyang naintindihan. Nalaman mo na, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi ito isang tanong, kundi isang pagsuko. Dito na nag-init ang aking ulo.
Ang pinagalong takot at galit ay sumabog mula sa aking dibdib. Inilapak ko ng malakas sa mesa ang anting-anting at ang karimari-marim na imahe na gawa sa pakit. Ano ito, Isabelle? Sigaw ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ito ba ang sinasabi mong sakit ni Lia? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangan niyong matago? Aswang isa. Ang sabi ng matanda, isang aswang ang humahabol sa inyo. At sa tingin ko, alam na natin kung sino ang aking masalita. Kasama nga ebidensya mula sa kandila, ang tuluyang sumira sa pader na matagal nang itinatayo ni Isabel sa kanyang sarili. Ang kanyang tapang ay gumuho at napaluhot siya sa sahig, humahagulgol. Ang lahat ng lihim, lahat ng takot, lahat ng sakit na kanyang kinikimkim ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilok. Sa gitna ng kanyang mahigbi, sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang ina ni Lia, ay naknangalang Blinda. Isang maganda at mabay na babay na umibig sa isang ordinaryong tao. Isang magsasaka mula sa isang malayong baryo. Ngunit si Blinda ay hindi ordinaryo. Ipinanganak siya sa isang sinauna at makapangyarihang angkan ng mamanananggal. Ipinagbabawal ang kanilang pag-ibigan. Isang kasalanan sa kanilang lahi ang paghahalo ng kanilang dugo sa dugo ng mamortal. Nang magbuntis si Belinda, alam niyang nasa bingit ng kamatayan ang kanyang anak. Hindi kailanman tatanggapin ng kanilang angkan, lalo na ang kanilang pinuno, ang isang batang may halong dugo. Papatayin nila ito, o mas masahol pa, pipilitin nilang yakapin ang kanilang madilim na pamumuhay. Kaya't nakpasya si Belinda na tumakas, sa tulong ng yang nakiisang pinakakatiwalaang kaibigan, si Isabel. Ang tanging pangarap niya ay isang normal at tahimik na buhay para sa kanyang anak, si Lia. Sa loob ng ilang taon, nagawa nilang magtago. Palipat-lipat silang lugar, namumuhay ng simple, laging naiingat, laging tumitingin sa kanilang likuran. Ipinaliwanag ni Isabel ang tunay na kalagayan ni Lia. Si Lia ay kalahating tao, kalahating manananggal. Ang kanyang kapangyarihan ay natutulok pa, ngunit naroon ito, nananalaytay sa kanyang dugo, at ito ang namoy ng maaswang, ang senyales na nagtuturo sa kanila kung nasaan ang bata, ngunit ang kanilang pagtatago ay may hangganan. Isang gabi, natunton sila ng angkan. Sinalakay sila ng walang awa. Ang ama ni Lia ay buong tapang na lumaban para protektahan ang kanyang mag-ina, ngunit siya ay pinaslang. Si Belinda, kahit na isang makapangyarihang nilalang, ay hindi na kaya ng labanan ang kanyang buong pamilya. Sa kanyang nahuling sandali, itinulak niya ang umiyak na si Lia sa mabisik ni Isabel. Isabel, kaibigan ko, umiyak na sabi ni Belinda, iligtas mo ang aking anak, itakbo mo siya, huwag kang hihinto. Pangako mo sa akin, mamumuhay siyang isang tao. Iyon ang huling habiling ng kanyang kaibigan. At mula noon, tinupat ni Isabel ang kanyang pangako. Palagi siyang tumatakbo, palaging nagtatago. Dala-dala ang isang batang hindi niya, kadugo ngunit minamahal niya ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang maritual na ginagawa niya tuwing gabi, ang mabahong usok, hindi ito gamot sa anumang sakit. Ito ay mas sinaunang ritual na itinuro sa kanya ni Belinda, mapamamaraan upang itago ang amoy ng dugo ni Lia ay supilin ang kanyang natutulo na kapangyarihan upang hindi siya matakpan ng mahumahabol sa kanila. Nakikinig ako sa bawat salita at ang galit sa aking puso ay unti-unting napalitang ng isang malalim na awa at sakit. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang bigat na responsibilidad na pasan-pasan ni Isabel, ang lungkot sa mamata ni Lia. Niyakap ko ang aking umiyak na kaibigan. Ngunit may isang tanong pa na kailangang masagot, isang tanong na nag-ugnay sa kwento ni Isabela sa babala ni Apo Simeon, ang pinuno ng angkan, ang lola ni Lia. Sino siya, Isa? Tanong ko, halos ayaw kong marinig ang sagot. Tumingin si Isabel sa akin, ang kanyang mamata ay puno ng takot na hindi ko pa nakikita kailanman. At binikas niya ang pangalan na matagal nang nakpapahirap sa kanilang mapanaginip. Si Senyora Elena. Ang ina ni Belinda, ang lola ni Lia. Ang masalita niya ay parang isang kidlat na tumama sa aking dibdib. Ang lahat ay nagliwanag. Ang mabait at kagalang-galang na matanda sa palengke. Ang pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Siya ang halimaw
Siya ang pumatay sa sarili niyang anak. Siya ang manananggal na uhaw sa kanyang sariling apo. Ngayon, ang buwang katotohanan ay nakalatak na sa aming harapan. Mas nakakatakot pa kaysa sa aming pinakamasamang imahinasyon. Hindi na kami simpleng nagtatago mula sa mga sismis. Kami ay nakakulong sa isang baryo na pinamumunuan mismo ng halimaw na gustong kunin ang batang aming pinoprotektahan. Ang anting-anting sa ibabaw ng mesa ay tila isang maliit at walang silbing piraso ng tela laban sa isang napakalaking kasamaan. Ang aming sitwasyon ay hindi na lamang mahirap. Ito ay impossible. Ang pagamin ni Isabel ay nag-iwan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay. Ang katotohanan ay mas masaho pa sa isang bangungot. At ngayon, alam namin na ang bawat paglubok na araw ay isang pag-anyaya sa panganib. Nagpasya kami na ilipat ang higaan ni Lia sa aking silid. Hindi na namin siya maaring iwanang mag-isa sa ilalim ng isang bubong sa loob ng isang kwarto. Mas panatak ang aming loop na mababantayan namin siya. Sinunod ko ang utos ni Apo Simeon. Maingat kong isinabit ang maliit na itim na anting-anting sa seradura ng pinto nga aking kwarto. Sa laki nga aming kalaban, ang maliit na supot na iyon ay tila isang butil ng buhangin laban sa isang dambuhalang alon. Ngunit sa mga oras na iyon, kumapit kami sa anumang kahit katiting na pag-asa. Dumating ang gabi. Ngunit hindi ito ang karaniwang gabi sa baryo Kalimutan. Ang karaniwang tunog nga kuliglig at aso ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Ang hangin ay tila bumigat at lumamig. Nananatili kaming gising, makakasama sa loob ng kwarto na may isang ilaw lamang na nakabukas. Ang bawat isa sa amin ay alerto. Ang ugat ay tila makwerdas ng gitara na sobrang higpit. Bigla, may narinig kaming isang tunog mula sa labas. Hindi ito tunog ng tao o ngang ordinaryong hayop. Ito ay isang tunong pakakaluskos sa aming bubong. Tilam na kukong isang malaking nilalang na gumagapang sa yero. Nakatinginan kami ni Isabel. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa aming mga muka. At pagkatapos, isang panibagong tunog ang aming narinig. Isang mahina at nakakakilabot na iyak ng isang sanggol. Uha, uha, uha. Ang tunog ay nakmumula sa labas na aming bintana. Malungkot at kawa-awa. Agad na namutla si Isabel. Marco, huwag kang titingin sa bintana. Pabulong niyang sigaw, ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa takot. Mati anak, iyan ang naalagat niya. Mademonyong nakaanyong sanggol para mangakit ng biktima. Ang pagiyak ay lalo pang lumakas. Mas desperado, tila isang tunay na sanggol na inabandona sa dilim. Isang pain. Sinundan ito nga mahihinang katok sa salamin ng aming bintana. Maliliit at matutulis na katok na tilagawa, ng maliliit na daliri. Si Lia, na kanina'y mahimbing na natutulog, ay nagsimulang gumalaw at umungol, tila nararamdaman ang kasamaan na nasa labas. Ang kaluskos sa bubong ay naging malalakas na kalabok, na parabang may isang bagay na galit na sumusubok na makapasok. Bigla, sa isang malakas na tunog, nabasak ang isang parisukat ng aming bintanang kapis. Ang mapiraso nito ay tumalsik sa loob ng kwarto. Mula sa butas, isang maliit at nakapandidiring nilalang, ang sumubok na pumasok, maitim ang balat nito, matutulis ang mga ngipin, at ang mga mata ay nagliliwanak na parang dalawang nagbabagang uling. Isang tiyanak. Bago pa ito tuluyang makapasok, bigla itong napasigaw ng pakalakas-lakas. Ang anting-anting na nakasabit sa aming pinto ay biglang nagliwanak, isang mahinang ngunit mainit na ilaw. Ang tiyanak ay napaatras na parabang napaso sa isang hindi nakikitang harang na nakpoprotekta sa aming silid. Gumagana ang anting-anting. Ngunit ang proteksyon nito ay hanggang sa pinto lamang. Ang manilalang sa labas ay patuloy na sumusubok na pumasok sa bintana. Agad kong dinampot ang pinakamalapit na bagay na mahawakan ko. Isang mabigat na silyang yari sa nara. Buong lakas ko itong inihampas sa nilalang na nasa bintana. Tumilapon ito palabas kasabay ng sang matinis na sigaw. Ngunit may isa pang sumulpot sa bintana. At isa pa, maliliit sila ngunit mababangis. Ang kanilang kuko ay desperadong kumakaskas sa kahoy. Ang kalabok sa bubong ay isa ng malakas na pagpupukpok. Pakiramdam namin ay katapusan na. Kapag tuluyang nawasak ang bintana, wala na kaming kalaban-laban. Ngunit sa gitnang kaguluhan, nakarinig kaming isang malakas na ingay mula sa sala. Ang tunog na babasak na kahoy, isang malakas na kalabok,
At pagkatapos, isang ungol ngang isang hindi makataong nilalang na sinundan ng isang matinis na tunog ng naumpugang metal. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng aming kwarto. Sa isang saglit, inakala naming isa na namang halimaw ang nakapasok, ngunit humakbang ito patungo sa liwanag ng ilaw. Si Gabriel, ang lalaking may mamatang pilak. Hawak niya ang isang balisong na may kakaibang hugis, isang kris na tila kumikinang sa sarili nitong liwanag. Ang kanyang mamatang pilak ay mas matindi ang pagliliwanag kaysa dati at mabilis niyang sinuri ang kadiliman sa labas. "Dapa!" sigaw niya. Kumilos siya ng hindi kapanipaniwalang bilis. Sumugot siya sa basak na bintana kung saan isa na namang tiyanak ang sumusubok na pumasok. Umihip ang hangin kasabay ng pagwagayway ng kanyang kris na pilak. Ang nilalang ay nakbugang ang isang huling garalgal na sigaw bago ang katawan nito ay naging itim na usok at naglaho. Hindi tumigil si Gabriel. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at ang aming narinig ay ang matunongang isang mabilis at brutal na labanan. Mas marami pang mahindi makataong sigaw, ang tunongang kanyang sandata na tumatama sa laman at ang pakbagsak ng makatawan. Pagkatapos ng ilang minuto na punong takot, muling bumalik ang katahimikan. Muling lumitaw si Gabriel sa aming pintuan, habol ang kanyang hininga. Punit-punit ang kanyang damit ngunit tila hindi siya nasugatan. Sa ngayon, tapos na, sabi niya. Ang kanyang nga mata ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong liwanag. Tumingin siya sa amin, sa aming nga mukhang puno ng takot, at kay Lia na ngayon ay gising na at umiyak sa isang sulok. Ipinaliwanag niya na siya ay nakmula sa isang angkan ng tagabantay, mamangangaso na isinumpang panatilihin ang balanse at tugisin ang mga aswang na tulad ng angkan ni Senyora Elena. Ang kris na hawak niya ay isang pamana, gawa sa pilak at binasbasan ng madasal, isang sandatang nakamamatay sa magkatulad nila. Ang kanyang pagdating, na dati dahilan ng eming takot, ay ngayon, naalok ng isang sinang ng pag-asa. Hindi na kami nag-isa. Mayroon na kaming isang kakampi, isang mangangaso. Ngunit ang pagsalakay ngayong gabi ay isang kumpirmasyon ng aming pinakamatinding kinatatakutan. Ang digmaan ay nagsimula na at ang aming tahanan ay hindi na isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng pagsalakay, ang sala ay nabalot ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa masigaw ng matiyanak kanina. Ang adrenaline sa aking katawan ay unti-anting napalitan ng pagod at hinala. Habang pinupulot ko ang bubok sa sahig, si Isabel naman ay abala sa pagpapakalma kay Lia na nanginginig pa rin sa isang sulok. Si Isabel ang unang bumasak sa katahimikan. Hinarap niya si Gabriel, na tahimik lang na nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang kris ay nasa kanyang tagiliran pa rin. Kahit na iniligtas niya kami, ang kanyang boses ay matalas at puno ng pagdududa. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. "Bakit mo kami tinulungan? At paano mo nalaman na may panganib na darating ngayong gabi? Sinusundan mo ba kami?" Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang nga matang pilak ay kalmado at hindi mabasa. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Ang pamilya ko, ang Madela Cruz, ay matagabantay sa loop ng maraming henerasyon." Paliwanag niya, isang lihim na angkan na isinumpang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo nga tao at ng mga nilalang ng gabi. Sinabi niya na ang kanilang alitan sa angkan ni Senyora Elena ay isang personal na digmaan, isang sumpang duguan na nakpasalin-salin na sa loob ng maraming siglo. Ilang buwan na niyang sinusubaybayan si Senyora Elena at ang pagtugis na iyon ang nakdala sa kanya sa Baryo Kalimutan. Hindi ako nakatiis. Sumingit ako sa kanilang usapan. "Sandali," sabi ko, "kung isa kang mangangasong aswang, bakit hindi mo sinaktan si Lia? Alam mong may kakaiba sa kanya? Ito ang pinakamahalagang tanong." Ang sagot niya dito ang magsasabi kung siya ba ay tunay na kakampi o isang mas malaking panganib. Dahan-dahang lumingon si Gabriel at tumingin kay Lia. Sa isang saglit, nawala ang bagsik sa kanyang muka at napalitan ito ngang isang malalim na kalungkutan. At dito, sinabi niya ang masalitang babago sa lahat. Dahil ang ama niya, sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat sa emosyon, si Manuel ay kapatid ko. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig ni Isabel. Natulala kami. Si Gabriel ay tiyuhin ni Lia.
Ikinuwento niya na ang kanyang kapatid na si Manuel ay tumalikod sa kanilang tungkulin bilang matagabantay ng umibig ito kay Belinda, ang ina ni Lia. Pinili ni Manuel ang pag-ibig kaysa sa kanilang sinaunang digmaan. Noong una, galit na galit si Gabriel sa kanyang kapatid. Paano nito nagawang umibig sa isang manananggal? Ang kanilang sinumpaang kawe. Ngunit nang mabalitaan niya ang brutal na pagpaslang kina Manuel at Belinda at nalaman niyang may naiwan silang isang anak, ang galit ni Gabriel ay napalitan ng pagsisisi at isang matinding pagnanasa para sa dalawang bagay. Ang magiganti kay Senyora Elena at ang protektahan ang nag-iisang alaala ng kanyang kapatid, ang kanyang pamangkin. Hindi ko kayo tinatakot sa may punong balete, pag-amin niya. Sinusubukan ko kayong bigyan ng babala. Gusto ko kayong palisin bago pa kayo matunto ni Senyora Elena. Mula nang dumating kayo, palihim na akong nagbabantay sa inyo mula sa mga anino. Ang kanyang mamatang pilak, paliwanag niya, ay isang biyaya at sumpang ang kanilang lahi. Dahil dito, nakikita niya ang enerhiya nga nilalang na supernatural. Iyon ang dahilan kung bakit niya naramdaman ang pagdating ng matianak. Ngunit si Isabel, na ang buong buhay ay ginugol sa pagtatago at hindi pagtitiwala sa kahit sino, ay hindi pa rin kumbinsido. Paano kami makakatiyak na hindi ka nagsisinungaling? Tanong niya, ang kanyang pagiging ina kay Lia ay mas matimbang kaysa sa anumang ebidensya. Imbis na magalit, may kinuha si Gabriel mula sa loop ng kanyang damit. Isang maliit at lumang diurnal na balot sa katat. Maingat niya itong binuksan at ipinakita sa amin. Sa loop, may isang kupas na litrato. Dalawang binatang lalaki ang naroon. Ang isa ay isang mas batang Gabriel. At ang katabi niya ay isang nakangiting lalaki na may bahagyang pagkakahawik sa mamata ni Lia. Ang kapatid ko, si Manuel, mahinang sabi ni Gabriel. Ipinakita rin niya ang pahinang diurnal. Puno nga guhit ng iba't ibang uri nga aswang, matala tungkol sa kanilang nga kahinaan, at mga detalyeng kanyang pagtugis kay Senyora Elena. Ito ang diurnal ng kanilang angkan ng nga mga so. Ang ebidensyang iyon, kasama ngang kanyang ginawa para iligtas kami, ang unti-unting gumiba sa mapada na itinayo ni Isabel. Ako naman ay kumbinsido na ang pagkakaroon nga isang mga ngaso na pamilya papala namin sa aming panik, ang aming pinakamalaki at nag-isang tsansa para mabuhay. Ako na ang bumasak sa huling hiblangang pagdududa. Hindi namin ito kakayanin kung kami lang. Sabi ko kay Gabriel, kailangan ka namin. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mamatang pilak ay seryoso. At kailangan ko rin kayo? Sagot niya, kailangan kong mapalapit kay Senyora Elena. At sa pamamagitan ninyo, magagawa ko iyon. Mag-isa, imposibleng matalo siya. Pero kung makakasama tayo, sa gabing iyon, sa gitna ng bubok at takot, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa na hindi galing sa pagkakaibigan, kundi mula sa isang parehong kawe at isang parehong layunin. Ang protektahan si Lia sa anumang paraan. Hindi na kami mga biktimang nagtatago lamang. Sa tulong ni Gabriel, kami ay nagsisimula ng lumaban. Isang linggo ang lumipas ng walang atake. Sa tulong ni Gabriel, ang aming bahay ay naging isang maliit na kuta. Nilagyan niya ng linya nga sinang bawat pasukan. Pinahirang nga sa gradong langis ang nga bintana. At nagsabit nga mga anting-anting na hindi ko maintindihan sa mga sulok ng bahay. Isang marupok na pakiramdam ng kaligtasan ang nagsimulang bumalot sa amin. Ngunit si Gabriel ay nagbigay ng babala. Ang katahimikang ito ay isang bitag, sabi niya isang gabi habang hinasa ang kanyang kris. Ang isang manananggal ay hindi lang halimaw sa lakas. Ang isip niya ay tuso na parang ahas. Hindi siya sumusuko, nagpapalit lang siya ng paraan. Tama siya. Isang umaga, ang pamilyar na tunong ang magarbong kalesani. Senyora Elena ang muling bumasak sa katahimikan ng aming umaga. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang ilan sa kanyang nga tauhan at may dala silang malalaking bayong na punong nga pagkain, prutas, at mga laruan. Agad kaming naging alerto. Mabilis na nagtago si Gabriel sa likod bahay. Ang kanyang kamay ay handa na sa puluhan ng kanyang sandata. Kami naman ni Isabel ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ang itsura ni Senyora Elena ay ang perpektong larawan ng isang naalalang lola. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-alala at ang kanyang boses ay malambing. Marco, iho, Isabel, maanak, malambing niyang bati,
Nakarating sa akin ang masamang balita. May mga magnanakaw daw na sumubok pumasok sa inyo noong isang gabi. At nabanggit din sa akin ni Aling Nida na tila laging may karamdaman ang bata. Kaya naparito ako para maalo ng tulong. Napakagaling niyang maksinungaling. Binaluktot niya ang katotohanan, pinalabas na isang simpleng pagnanakaw ang pakatake ng mga tiyanak at isang simpleng sakit ang kondisyon ni Lia. Hindi na siya naghintayang paanyaya. Pumasok siya sa aming bahay na parabang pag-ari niya ito. Ang kanyang maalalay ay nagsimulang ilapak ang mga dala nila sa aming mesa hanggang sa ito'y mapuno. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Isang paraan para ipamukha sa amin kung gaano kami kahamak kumpara sa kanya. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Lia na nagtatago sa likod ni Isabel. Pinaalis niya ang kanyang matauhan at dahan-dahang lumapit sa bata. Isang mapakmahal na ngiti ang nakapinta sa kanyang ngalabi. Huwag kang matakot sa akin, aking munting anghel, sabi niya. Tawagin mo akong Lola Elena. Narito si Lola para alagaan ka. Ang paggamit niya nga salitang Lola ay isang sinadyang patalim na bumaon sa aming nga puso. Inilahat niya ang isang magandang manika na yari sa porselana. Napakaganda nito, ngunit si Lia ay napaatras lamang. Lalong isiniksik ang sarili kay Isabel at umiling. Hindi nagbago ang ngiti ni Senyora Elena, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling malamig. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa aming dalawa ni Isabel. Alam kong marahil ay naalangan kayo sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila pulot dahil sa aking posisyon sa baryong ito. Ngunit maniwala kayo, ang tanging nasa isip ko lang ay ang kapakanan ng batang ito. Tingnan ninyo siya, napakaputla. May mga kilala akong pinakamagagaling na doktor sa siyudad. Hayaan ninyo akong tulungan siya. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastos. Pagkatapos, bumaling siya sa akin at ibinaba ang kanyang boses para kami lang ang makarinigan. Marco, iho, nakikita ko ang inyong sitwasyon. Ang lumang bahay na ito, ang lupang ito, matagal na sanang nasa ilalim ng aking pangalan. Ngunit, may alok ako sa iyo. Ibigay mo sa akin ang pangangalaga sa bata. At hindi lang ang lupang ito, kundi pati na ang kalapit na bukirin ay ililipat ko sa iyong pangalan. Pag-isipan mong mabuti, ito ay isang direktang panunuhol. At kasabay nito, isang nakatagong banta tungkol sa aming lupang minana. Sa buong pagbisita niya, alam na alam ko na si Gabriel ay nasa kabilang silid, nakmamasit. Sa isang saglit, nasulyapan ko siya sa siwangang pinto. Nakahawak siya sa kanyang kris. At kitang-kita ko, ang kanyang mamatang pilak ay bahagyang nagliliwanag. Isang malinaw na kumpirmasyon na ang halimaw ay nasa loob mismo ng aming sala. Nakangiti at nakalok ng tulong. Si Isabel, na humugot ng lakas mula sa kung saan, ay magalang ngunit matatak na tinanggihan ang lahat ng alok ni Senyora Elena. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabaitan, Senyora. Ngunit nasa mabuting pangangalaga po si Lia. Hindi po namin kailangan ng inyong tulong. Isang kislap ng purong galit ang dumaan sa mamata ni Senyora Elena bago niya ito muling itinago sa likod ng isang malungkot na ngiti. Kung iyan ang inyong desisyon, sabi niya. Ngunit lagi ninyong tatandaan, bukas ang aking nga palat para sa inyo. Dahil ang kapakanan lamang ng aking apo, ng bata, ang aking iniisip. Muntik na siyang madulas. Muntik na niyang sabihin ang salitang apo. Umalis siya at iniwan kami sa isang bahay na punong pakain na hindi namin kayang kainin at sa isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa dati. Ang kwentrong, iyon ay mas nakakatakot kaysa sa pisikal na atake ngam gatianak. Ngayon, hinarap namin ang halimaw. Hindi sa anyo nitong may pakpak at pangil, kundi sa mas mapanganib nitong anyo. Isang mapakunwari, mapanlinlang, at walang pusong lola. Lumipas ang nga linggo na tila ba kami nakikipaglaro ng taguan sa isang kalaban na laging nakatingin. Ipinagpatuloy ni Senyora Elena ang kanyang mapanlinlang na laro. May mga araw na magpapadala siya ng mga prutas. May mga araw na ang kanyang nga katiwala ay dadaan lang para kumustahin kami. Sa harap ng buong baryo, siya ang mabait na matanda na nag-aalala sa amin. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ramdam namin ang kanyang malamig na paghihintay, na para siyang isang gagamba na matiyagang nang antay sa kanyang sapot.
Papalapit na ang taon ng piyesta ng Baryo Kalimutan, ang pinakamalaki at pinakamasayang selebrasyon sa buong taon. Ito ang araw kung kailan ang lahat ay abala, ang lahat ay masaya, at ang lahat ay hindi alerto. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Babala ni Gabriel. Sa gitna ng ingay at kasayahan, doon pinakamadaling gumalaw ang kadiliman. Kaya't nagpasya kami na mananatili kami sa loob ng bahay sa araw ng piyesta. Isasara namin ang lahat ng pinto at bintana. Hindi kami magbibigay kahit anong pagkakataon. Dumating ang araw piyesta. Ang buong paligid ay puno ng tunog ng musika, tawanan ng nga bata, at amoy ng manilulutong pagkain. Mula sa aming bintana, tanaw namin ang nga makukulay na banderitas. Ngunit para sa amin, ang kasayahan sa labas ay isang paalala lamang ng panganib na aming kinakaharap. Bandang hapon, noon nasa kasagsagan na ang selebrasyon, napansin namin na si Lia ay naging kakaibang tahimik. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, ang kanyang mata ay nakatitik sa direksyon ng punong balata at ang kanyang mukha ay tila wala sa sarili. Sinubukan siyang kausapin ni Isabel, bigyan ng laruan, ngunit hindi siya tumutugon. Tanging isang salita ang paulit-ulit niyang ibinubulong, "Inay, inay." Bigla, sa isang iglap, ang anting-anting na nakasabit sa aming pinto ay bumaksak sa sahig. Ang tali nito ay naputol na parabang ginupit ng isang hindi nakikitang gunting. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng bahay, kahit na ang lahat ng bintana ay nakasara. Kasabay nito, isang boses ang aming narinig mula sa labas. Isang boses na malambing, pamilyar, at puno ng pagmamahal. Isang boses na katulad ng boses ni Belinda, ang ina ni Lia. "Lia, anak ko, halika sa labas. Laro tayo. Ituturo ko sa iyo kung paano lumipat tulad ng iyong inay." Ito ay isang ilusyon, isang salamangka mula kay Senyora Elena. Ginagamit ang alaala ng kanyang sariling anak para painin ang bata. Bago pa kami makakilos, si Lia, na tila nasa ilalim ng isang hipnotismo ay tumayo. Naglakad siya patungo sa pintuan sa likod, binuksan ang trangka at tumakbo palabas, diretso patungo sa direksyon ng punong balete. Isang matinding takot ang bumalot sa aming pagkatao. Isang patibong? Sigaw ni Gabriel. Agad naming kinuha ang aming asandata. Ang kris ni Gabriel. Isang matibay na pamalo na binasbasa ni Apo Simeon para sa akin. At isang supot ng asin at bawang para kay Isabel. Mabilis kaming lumabas ng bahay at hinabol si Lia. Ang ingay mula sa piyesta ang naging takip sa aming paghahabulan. Sa di kalayuan, nakikita namin ang maliit na anyo ni Lia na tumatakbo. Mas mabilis kaysa dati. Hinihilang isang tawak na hindi niya kayang labanan. Sinundan namin siya hanggang sa gilid ng gubat, sa panan ng malaking punong balete. Habang papalapit kami, ang masayang musika ng piyesta ay unti-unting humina at napalitan ng isang hindi natural na katahimikan at isang matinding lamig na tumatago sa buto. At doon, nakita namin si Lia, nakatayo sa ilalim ng puno, nakatinggala sa isang malaking sanga sa itaas. Nakatayo si Senyora Elena, wala na ang kanyang peking ngiti. Ang kanyang mukha ngayon ay isang maskarang ng tagumpay at kalupitan. Sa wakas, sabi ni Senyora Elena, ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi matalas at puno ng kapangyarihan. "Umuwi ka na rin sa iyong tunay na lola, aking apo." Mula sa mga anino sa paligid ng puno, lumabas ang iba pang manilalang. Miyembrong kanyang angkan, ang kanilang nga mata ay nagliliwanag sa dilim. Napapaligiran na kami. Ipinaliwanag ni Senyora Elena ang kanyang masamang balak. Ngayong gabi, sa ilalim ng bagong buwan, isasagawa niya ang isang ritual ng dugo. Gigisingin niya ang natutulo na kapangyarihan ni Lia, pupuksain ang kanyang pagiging tao, at gagawin siyang isang ganap na manananggal, ang kanyang tagapakmana, ang dugong nananalaytay. Sa iyo ay hindi dapat masayang sa pagiging isang hamak na tao lamang, deklara niya. Tila doon lamang nagising si Lia mula sa kanyang pakakatulala. Tumingin siya sa paligid sa mga nakakatakot na mukha at sa malupit na anyong ang kanyang lola. Umiyak siya at sumigaw, "Isabel!" Ngumisi si Senyora Elena. Huli na ang lahat para diyan. Akma na niyang dadakmain si Lia. Ngunit iyon ang pagkakamali niya. Mula sa aming pinagtataguan,
Sabay-sabay kaming lumabas. Hindi habang kami ay nabubuhay. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang kris na pilak ay kumikinang sa ilalim ng sina ng buwan. Ang bitak ay nailatak na. Ngunit hindi kami ang nahuli. Oras na para lumaban. Kailangan naming malakpasan ang kanyang buong angkan at pigilan ang ritual bago maging huli ang lahat. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang sigaw ni Gabriel ay ang hudyat ng pagsisimula ng digmaan sa isang utos mula kay Senyora Elena. Ang kanyang buong angkan ng maaswang ay sumugot sa amin. Ang tahimik na lugar sa ilalim ng punong balata ay naging isang tabladong ng karahasan at kaguluhan. Nanginginig man sa takot, hindi ako umatras. Mahigpit ang hawak ko sa aking pamalo na binasbasan ni Apo Simeon. Alam kong wala akong laban sa kanilang lakas, kaya't ginamit ko ang aking isip. Sa halip na makipagsabayan ng lakas, pinuntirya ko ang kanilang nga tuhod at binti. Bawat hampas ko ay naglalayong pilayin sila, pabagalin ang kanilang pagsugot at bigyan ng pagkakataon si Gabriel na makakilos. Sa bawat pagbagsak ng isa sa kanila, sumisigaw ako para palakasin ang aking loop. Si Isabel naman ay hindi isang mandirigma, kundi isang tagapagtanggol. Mula sa kanyang supot, walang tigil siyang kumukuha ng pinahalong asin at bawang at iwinawasiwas. Ito sa mga muhangang nga sumusugot na aswang. Ang alat at anghang nito na pinatindi pang nga dasal ay parang asido sa kanilang nga mata at ilong. Napatras sila sa sakit at pagkalito at ang kanilang formasyon ay nakagulo. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang gumawa ng isang bilo na harang sa paligid ni Lia na walang tigil sa pag-iya sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Si Gabriel ang tunay na bayo sa gitnang laban. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na sumasayaw kasabay ng liwanag. Ang kanyang kris na pilak ay kumikinang sa bawat pakwagaywe, sumasala sa matutulis na kuko at pangil. Ang kanyang nga matang pilak ay nagliliwanag ng husto, na tila binabasa ang bawat kilos ng kalaban bago pa man ito mangyari. Ang bawat tamangang kanyang sandata ay nakamamatay. Ang kanyang tanging layunin ang makarating kay Senyora Elena. Nakatayo lang si Senyora Elena sa sangang puno. Pinapanot ang laban na may halong pagkamuhi sa kanyang nga mata. Nang makita niyang hindi umusat ang kanyang maalagad, nagpasya siyang siya na mismo ang kumilos. Isang nakapangingilabot na tunong ng pakapunit ng laman at pakalagot ng mabuto ang aming narinig. Ang kalahating katawan ni Senyora Elena ay humiwalay mula sa kanyang mabinti. Dalawang dambuhalang pakpak na parang sa paniki ang pumunit sa kanyang likuran. Ang kanyang buho ay tila naging maahas na nabuhay. Nakanyong ganap na siyang manananggal. Sumigaw siya ng pakalakas-lakas. Isang sigaw na yumanik sa buong kagubatan at pansamantalang nagpatigil sa aming lahat. Pagkatapos, lumipat siya. Hindi niya kami pinansin. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa pinakamahina sa aming lahat. Si Lia. Nakita ni Isabel ang papalapit na halimaw. Walang pag-alinlangan. Idinapa niya ang kanyang sarili sa ibabaw ni Lia. Ginawang kalasak ang sariling katawan. Hindi mo siya makukuha, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Nang makita ko ang aking kaibigan at ang bata na malapit na mamatay, kumilos ako nang hindi na nag-isip. Buong lakas kong inihagis ang aking pamalo na parang isang sibat, diretso sa lumilipat na manananggal. Isang desperadong kilos, ngunit gumana ito. Tumama ang binasbasang kahoy sa kanyang pakpak. Hindi ito nakasugat ng maluba, ngunit sapat na para mawala siya sa balanse at mapaigik sa galit. Ang saglit na iyon ang kailangan ni Gabriel. Tumalon siya sa isang malaking ugat ng puno at ginamit itong tuntungan para abutin ang halimaw sa himpapawid. Nagsimula ang isang nakakakilabot na duwelo sa hangin. Ang tunog ng naumpugang Chris at Kuko ay umalingaw-ngaw sa gabi. Sa ibaba, kami ni Isabel ay nahihirapan na samnga natitirang aswang. Napapaligiran kami at unti-unti nang nauubusan ng lakas. Sa sandaling iyon, si Lia, na kanina pa'y paralisado sa takot, ay tumingala. Nakita niya ang kanyang lola, isang karimari-marim na halimaw. At nakita niya ang kanyang tiyo, buong tapang na lumalaban para sa kanya, isang nag-aalab na damdamin pinagalong takot, galit, at isang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang bagong pamilya ang sumabog mula sa kanyang kalooban. Sumigaw si Lia. Ngunit hindi ito sigong takot. Ito ay isang sigong purong kapangyarihan.
Isang nakakasilaw na puting liwanag ang biglang kumalat mula sa kanyang malit na katawan. Ang liwanag ay hindi nakakasakit sa amin. Ngunit para sa mga aswang, ito ay parang apoy mula sa impyerno. Napasigaw sila sa sakit at tinakpan ang kanilang mamata. Ang kanilang mabalat ay umusok. Sila ay nabigla pansamantalang nabulak. Sa himpapawid, direktang tinamaan ng liwanag si Senyora Elena. Ang kanyang paglipat ay nawala sa kontrol. Ang kanyang katawan ay nangisay sa matinding sakit. Ang liwanag ay tila sinusunok ang kanyang madilim na kaluluwa. Ito na ang pagkakataon. Si Gabriel, na hindi apektado ng liwanag, ay hindi ito sinayang. Buwang lakas niyang isinaksak ang kanyang kris na pilak sa dibdib ng manananggal. Isang huling, nakabibinging sigaw ang narinig mula kay Senyora Elena. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang maging itim na abo. Unti-unting natutunaw sa hangin. Sa pakawalangang kanilang pinuno, ang manatitirang aswang na nabulak ay nataranta. Nakanya-kanya silang takbo, naglaho sa kadiliman ng gubat. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa ilalim ng puno ang balete. Dahan-dahang bumaba si Gabriel sa lupa, pagod na pagod. Mabilis kaming tumakbo ni Isabel palapit kay Lia, na bumaksak sa lupa, ubos ang lakas matapos ilabas ang ganoong kapangyarihan. Nanalo kami. Tapos na ang laban. Nakatayo kaming apat sa ilalim ng sinaw ng puno, sugatan at pagod, ngunit buhay. Isang wasak, kakaiba, ngunit ngayon, isang tunay na pamilya. Ang unang sinang araw na tumagos. Sa mga dahon ng punong balete ay tila isang basbas mula sa langit. Sa ilalim ng puno, sa gitnang katahimikan, nakatayo kaming apat. Pagod, sugatan, ngunit makakasama at buhay. Dahan-dahan kaming bumalik sa aking bahay. Ang aming tahanan. Hindi na ito ang simpleng bahay na minanako sa aking nga magulang. Ito ay isang kuta, isang saksi sa aming laban. Ang mga basak na bintana, ang mga bakas na asin sa sahig, lahat ay mga paklat ng aming digmaan. Pagkatapos naming alagaan ang natutulok na si Lia, umupo kaming tatlo sa sala. Ang pinakamabigat na tanong ay nasa hangin. Ano na ang susunod? Si Gabriel ang unang nagsalita. Kailangan na naming umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bigat, kahit wala na si Senyora Elena. May mga natitira pa sa kanyang angkan na maaring maktago. At higit sa lahat, kailangan ni Lia ng gabay. Kailangan niyang matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihang nasa loob niya para gamitin ito sa kabutihan. Ito ang tanging paraan para mabigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal, isang pagkakataon na ipinakait sa kanya ng kanyang lola, agad na tumulo ang ngaluhan ni Isabel. Ang isipin na mahihiwalay siya kay Lia ay parang isang patalim sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng ngaluhang iyon, nakita ko ang isang hindi matitinak na desisyon. Kung saan man siya pupunta, mariin niyang sabi, doon din ako, hindi ko siya iwan, hinding-hindi, inyalay na niya ang kanyang buhay para sa batang iyon. Siya na ang naging ina ni Lia sa lahat ng paraan. Nakikini lang ako, at isang halon ng lungkot at saya ang aking naramdaman. Alam kong ito ang tama. Sila, ang mga ngaso at ang tagapagtanggol, kasama ang isang batang may pambihirang dugo, ay isang tunay na pamilya na. Isang pamilya na binuo ng apoy at takot. Ngunit alam ko rin na hindi ako part ng kanilang paglalakbay. Ang aking lugar ay dito, sa Baryo Kalimutan. Ginugol namin ang huling araw na makakasama sa paglilinis ng bahay at pag-ayos ng ilang gamit ni na Isabel at Lia. Ang bawat kilos namin ay may halong lungkot, isang tahimik na pamamaalam. Sa ilalim ng kadiliman ng sumunod na gabi, upang maiwasan ang mga mata ng mga sismosa, naghanda na sila sa kanilang pag-alis. Si Lia, na medyo nakabawi ng lakas, ay lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Salamat po Tito Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ito ang unang pagkakataon na kinausap niya ako ng may ganitong paglalambing. At sa simpleng masalitang iyon, naramdaman ko na ang lahat ng aming pinagdaanan ay sulit. Puno na emosyon ang aming pamamaalam ni Isabel. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang buhay namin sa iyo, sabi niya umiyak. Ngumiti ako. Hindi isa, walang utang na loob. Ipinagtanggol lang natin ang ating pamilya. Kinamayan ako ni Gabriel ng mahigpit.
Napatunayan mo ang iyong tapang, Marco. Hindi ka man isang tagabantay sa dugo, ngunit isa ka ng ganap na tagapagbantay sa iyong sariling paraan. Pinanot ko silang maglakat papalayo, isang malit at kakaibang pamilya na tinatahak ang isang landas na walang kasiguraduhan, hanggang sa sila'y tuluyang nilamon ng kadiliman. Lumipas ang maraming taon. Ang Baryo Kalimutan ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang biglaang pagkawala ni Senyora Elena at ng ilan sa kanyang makamag-anak ay naging isa na lamang sa mga alamat ng aming baryo. Isang kwentong ibinubulong-bulong tuwing may inuman. Ngunit hindi na muling pinag-usapan ng seryoso. Hindi ako umalis. Tinanggap ko ang aking naging papel bilang hindi opisyal na tagabantay ng aming lugar. Itinayo kong muli ang aming bahay, na asawangang isang taga rito, at biniyayaan ng sarili kong nga anak. Hindi ko na sila muling nakita. Ngunit kung minsan, sa mga gabing bilog ang buwan, may iniwan ang tadhana sa aking bintana. Isang maliit at perpektong balahibo na kulay pilak. Isang tahimik na mensahe na sila ay ligtas, at na hindi nila ako kinakalimutan. Ngayon, habang tinitingnan ko ang aking maanak na naglalaro sa bakuran, madalas kong tanawin ang matandang puno ang balete sa dikalayuan. Ikinukuwento ko sa kanila, hindi ang tungkol sa mga nakakatakot na aswang, kundi isang kuwento ng pambihirang tapang, ng isang pagkakaibigang sinubok ng panahon, at ng isang kakaibang pamilya na minsan ay nanuluyan sa aming tahanan. Hindi na ako ang dating Marco na umuwi mula sa siyudad para maganap ng katahimikan. Nakita ko ang dilim na nagkukubli sa likod ng ating mundo. At natutunan ko na ang mga tunay na halimaw ay madalas nagtatago sa likod ng mga pinakamabait na ngiti. Mananatili akong isang bantay, isang tagapangalaga sa malihim ng Baryo Kalimutan, habang buhay na binago ng isang batang may mga kakaibang mata,